At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At eto ay pag-usapan nga muna natin itong nangyari nga sa laban ni Luffy at saka ni Kizaru dito sa chapter 1092. So tignan natin yung strong points ng dalawa na to at pati na rin kung ano yung possible way neto ni Kizaru kung paano niya tatalunin etong si Luffy. So kasi diba maraming nagsasabi na etong si Luffy nga tatalunin lang etong si Kizaru. So merong isa sa mga nag-comment sa atin, nagbigay ng idea kung paano tatalunin ni Kizaru etong si Luffy. So mamaya nga ay isisingit natin yung mga comments o yung mga reaction nyo patungkol nga dito sa nangyaring laban ni Luffy at saka nga ni Kizaru. So pakicheck na lang kung kasama yung mga idea o yung mga comments nyo sa napili. At so yan lang naman at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so nagsimula na nga itong laban ni Luffy at saka neto ni Kizaru. So nung sa chapter 1091 ay etong si Luffy nga yung unang bumanat, yung unang sumugod kay Kizaru. Habang dito naman sa chapter 1092 ay etong si Kizaru naman yung bumanat dyan kay Luffy. At sa chapter 1092 ay nakita nga natin na etong si Luffy ginamit niya na etong kanyang Gear 4, etong kanyang Snake Man laban kay Kizaru. Pero etong si Kizaru blinak lang lahat ng mga pag-ataking binigay sa kanya ni Luffy. So take note, lahat ng pag-atake ni Luffy nasa lagyan ni Kizaru gamit nga itong kanyang kamay lang. Siyempre gumamit din ng armament haki dyan itong si Kizaru para i-block yung mga pag-atake ni Luffy. Pero ibig sabihin nga nito ay hindi nakaisa itong si Luffy laban dito kay Kizaru. Pero pinuri pa nga rin naman diba ni Kizaru itong si Luffy at ang sabi niya nga na lumakas na at ang hirap na nga kalabanin ito ni Luffy as expected sa taong tumalo kay Kaido. Pero ang isa pang notable na nangyari dito sa chapter 1092 ay itong ginawang pagsipa ng pagkalakas-lakas ni Kizaru kay Luffy. So kaya nga dito ay biglang talapon itong si Luffy dyan sa atake sa kanya ni Kizaru. So dito na lumabas ngayon yung mga iilang arguments patungkol sa observation haki at sa future sight neto ni Luffy. So yung iba sinasabi na itong future sight ni Luffy hindi yan tatalab, hindi yan uubra dito kay Kizaru. Bakit? Kasi nga hindi nagawang ilagan o ma-dodge ni Luffy yung atake sa kanya, yung pagsipa sa kanya neto ni Kizaru. So ang ibig sabihin ay hindi raw nakikita neto ni Luffy yung mga future na gagawin neto ni Kizaru at kasama na nga doon yung future na pag-atake niya. Pero kung ako lang naman, ang sa tingin ko dyan pagdating sa future sight ni Luffy, sa tingin ko ay nagagawa niya yan dito kay Kizaru, umuubra pa rin yan. So kumbaga ay gumagana naman yan. Nakikita ni Luffy yung future na pag-atake o gagawin nito ni Kizaru. Pero yun nga lang ay baka hindi pa ganun nakaka-adjust etong katawan ni Luffy sa bilis neto ni Kizaru. Kasi alam naman natin lahat aminado tayo dyan, sobrang bilis talaga neto ni Kizaru. So kaya nga yung sa nangyaring pagsipa ni Kizaru dito kay Luffy ay sa tingin ko nga dyan nakita yan ni Luffy, sadyang hindi lang siya nakaila ganyan. Pero isa lang ang malinaw dito na yung pagdating dito naman sa Gear 4 ni Luffy ay kita nga natin na talagang hindi yan uubra laban dito kay Kizaru. Kasi nga pinagbablock niya lang lahat ng mga pag-ataking binibigay sa kanya ni Luffy habang naka Gear 4 etong si Luffy. So kaya nga hindi talaga dapat minamalit etong mga may hinang admirals na nga na to. Hindi, joke lang, malakas naman talaga kung tutusin etong mga admiral at alam nga yan ni Luffy. Kaya nga sa dulo ng chapter 1092 ay nakita nga natin dyan na ginamit na ni Luffy etong kanyang Sun God Nika form at hinabol na etong si Kizaru. So ginamit na nga ni Luffy etong kanyang Sun God Nika para labanan etong si Kizaru ngayon. So ibig sabihin aware din etong si Luffy na kung yung Gear 4 niya lang yung gagamitin niya ay hindi siya uubra dito kay Kizaru. Talagang may hirapan siyang makasabay dyan at hindi niya matatalo etong si Kizaru dyan. So talagang kailangan niya etong kanyang
ultimate form na si Nika. Pero yung sa pagdating sa eksena na to ay meron pang mga ibang arguments na lumalabas dyan. Katulad na nga lang nung sa pagdating nga nito ni Kizaru. Kasi nga yung sa pagdating ni Kizaru dito kala Dr. Vegapunk ay sinasabi na napaka-fresh ng itsura nito ni Kizaru. At even nung grinab na siya dito ni Luffy, may kita nga raw na walang sugat, walang galos etong si Kizaru. Pero dito sa kabilang banda etong si Luffy, ang dami ng mga galos, dami ng mga sugat-sugat dyan sa katawan niya. So malinaw lang daw na sinasabi na sa una makikita na talagang lamang na lamang etong si Kizaru sa pakikipaglaban nga dito kay Luffy. So marami pa rin talagang pumapag-asa na etong si Kizaru ay matatalo etong si Luffy. But of course, syempre okay na okay lang yung mga ganyang thoughts kasi nga malay ba natin, di naman natin alam talaga kung ganong kalakas etong si Kizaru. So mamaya may tinatago pang lakas yan at saka may tinatagong alas yan para talunin etong si Luffy, di natin alam. But anyways, ay tignan nga natin yung ibang comments nyo pa, yung mga reaction nyo patungkol nga sa laban nito ni Kizaru at saka nga ni Luffy. At unahin na nga natin dyan itong sinabi ni Eltempad CC 3248. So medyo mahaba, huwag na natin lahatin ano na lang, pili na lang tayo. But ito nga, ang sabi niya dito, basically si Kizaru ay composed of photon kasi light fruit na kain niya. Ang light ay gawa sa photon na kung saan ay isang electromagnetic radiation at ang kayang gawin ng electromagnetic radiation sa tissue ng tao ay umiinit at pwedeng matunaw ang tissue ng tao. So matindi pala itong photon na nga na to. Pero ang tuloy niya nga dito, upang hindi mahuli o makatakas sa atake ni Luffy si Kizaru, kailangan niyang gawing photon ang kanyang sarili. Pero kawawa si Kizaru dahil kayang hawakan ni Luffy with his bare hand ang mga photon particles. So matindi, na science tayo dyan ni Eltem na photon tayo. Pero yun nga, ay basically ang idea lang naman dito ni Eltem na since etong si Kizaru isa nga siyang photon, nagagawa niya maging small particles, kaya ang possible way na matalo niya itong si Luffy ay sunugin o tunawin nga yung mga tissues kasi kayang-kaya ngang gawin niya ng isang photon. Pero kahit nga na nagagawa nito ni Kizaru na gawing photon yung sarili niya, yung maging small particles siya ganyan, ay kayang-kaya pa nga rin siyang hawakan nito ni Luffy, sabi nga dito ni Eltempadsi. Kasi nga literal na isang god etong si Luffy. At kung ano nga yung i-imagine ni Luffy ay ayun yung kaya niyang gawin, yun yung nagagawa ng kapangyarihan niya. But anyways ay isa pa, ang sabi naman dito ni Rausta Tina, kung di ako nagkakamali ng pronunciation, mabubugbog si Luffy dyan kay Kizaru. Remember, gusto nang pumunta ni Kizaru mag-isa sa Wano Kingdom. Inawat lang siya ni Akainu dahil alam niyang maraming malalakas sa Wano Country. Bugbog si Luffy dyan kay Kizaru. Plot armor lang pagkapanalo ni Luffy kay Kaido at hindi pa niya na ma-master yung awakening niya or Gear 5. Samantalang si Kizaru, mastered niya na yung awakening fruit niya at dyan ipapakita. Feeling ko, tatakas lang sila dyan sa arc na yan dahil ang target nilang puntahan yung Elbaf Island. So dito naman kay Tina 23 ay pabor naman siya dyan kay Kizaru. So okay naman yan, balance yung community natin. Meron pabor kay Luffy, meron din pabor dyan kay Kizaru. Pero yung isa pa dito, sabi naman ni Froy Lanatic TV, match lang sila pero may advantage si Luffy sa power ni Kizaru. Remember, si Kizaru lightning, laser or sobrang liwanag na ilaw dahil sa awakening. Pero may freedom yung devil fruit ni Luffy, meaning magagawa niya kung ano yung disadvantage niya sa laban, meaning meron siyang solution. Kaya for me, kung long range attack or lightning power, hindi uubra kay Luffy, pero kung physical attack, match sila. Pero in the end, si Luffy mananalo dahil unlimited yung liberation power niya. So eto talaga yung pinangahawakan ng marami. So kahit ako yung sa liberation power nito ni Luffy, na kung ano nga yung kayang i-imagine ni Luffy, ay ayun din yung kaya niyang gawin, yun yung magagawa niya. At dito sabi pa nga rin ni Kyle Zyler 5660, opinion ko naman, kahit awaken na yung D-Fruit ni Kizaru at may observation haki siya, kaya pa din ni Luffy i-overpower yun. 3 types of haki na si Luffy at advance pa. Awaken pa yung Nika DF niya. Kaya ni Luffy habulin yung bilis ni Kizaru at kaya niya din hawakan ng liwanag. Gaya sa paghawak niya ulap at kidlat.
pwede niyang gayahin yung mga powers ng iba kung i-imagine niya lang. So ito matindi kung i-imagine pa ni Luffy yung kapangyarihan ng ibang mga nakalaban niya pa o mga na-encounter niya laban dito kay Kizaru. Kasi nga, pwede yun eh. So depende talaga. Depende kung paano gagamitin ni Luffy yung kanyang imagination sa pakikipaglaban. At yung isang huling-huli nga natin dyan ay galing naman dito kay Makacute Frozen Tail 9646. So sabi niya dito, pero in my opinion, sa tingin ko, gusto lang subukan ni Kizaru si Luffy dyan kung talaga bang kaya niyang maligtas si Vegapunk. At kapag once na na-confirm niya ang lakas ng Straw Hats para mapangalagaan si Vegapunk, ay hahayaan niya na itong makaalis sa Egghead. So itong comment dito ni Makacute Frozen Tail ay ano lang, pang mabait lang, na sana nga itong Straw Hat Pirates ay malakas na sila para nga protektahan etong sila Dr. Vegapunk. So sa tingin ni Makacute ay ganyan yung nasa puso't isipan ni Kizaru mangyari. So kumbaga ay ipagkakatiwala lang ni Kizaru etong sila Dr. Vegapunk dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. Kasi kita naman na etong si Kizaru parang kung tutusin ayaw niyang tapusin etong sila Dr. Vegapunk, etong sila Sentomaru. So ayan guys, maraming salamat sa mga reaction nyo patungkol dito sa laban ni Kizaru at saka nga ni Luffy. Pero balikan pa rin natin etong eksena na nga na to. So dito naman, pansinin natin etong bilis ni Luffy. So alam natin tumilapon sa malayo etong si Luffy at pagkatapos nga banatan ni Kizaru etong sila Bonnie ay pumunta kagad siya dito nang ganong kabilis lang kala Dr. Vegapunk. Pero bago pa man din may gawin etong si Kizaru dito kala Dr. Vegapunk ay biglang dumating na etong si Luffy at eto nga granab na etong si Kizaru. So dito may kita nga natin, sabi pa ni Luffy, 2 beses niya nakrinos yung barrier para nga makapunta dito, mahabol niya itong si Kizaru. So ang ibig sabihin, medyo nagtagal pa etong si Luffy kung saan siya sumalpok at 2 beses niya pang krinos yung barrier para lang mahabol itong si Kizaru dyan. Pero sa nakita nga natin parang ang konti lang ng delay neto ni Luffy sa pag-grab nga sa pagdating dito nga kala Dr. Vegapunk. Parang pagdating ni Kizaru dyan, biglang dating kaagad dyan etong si Luffy. So ang tanong ay sinong mas mabilis ngayon dito sa dalawa? Knowing na etong si Luffy, tumilapon pa siya ng malayo tapos 2 beses niya pang krinos yung barrier. Habang etong si Kizaru, pagkatapos niyang banatan si Bonnie, saglit lang yun biglang pumunta kaagad siya dyan kala Dr. Vegapunk. So kung sa kanina, ang sinasabi na lamang etong si Kizaru dun sa simula ng laban nila ni Luffy. Pero ngayon, na naka-Nika form na etong si Luffy, ay tignan natin kung paano ito-turn ni Luffy yung table ngayon. At syempre ay wag nga rin natin kakalimutan yung sinabi nga dito ni Kizaru na acceleration o speed is power. So kaya ayan ay kayo nga guys, ano ba sa tingin nyo? Sino yung mas mabilis dito sa dalawa? Etong si Luffy o etong si Kizaru? At so pagkatapos nga nyan is yan guys, hanggang dito lang etong video natin na to. At ayan ay ulit ay maraming salamat sa mga reaction nyo patungkol sa laban ng dalawa na to. At ayun ay kung meron pa kayong mga ibang reaction pa o thoughts, ganyan, idea patungkol naman dun sa nag-awaken ng ilaw, nag-awaken to rin, nagliwanag yung ilaw ng 2 mata ng robot, ng ancient robot, ay pakicomment na lang dyan sa baba at itatry kong pumili. So meron naman na akong mga nabasa na comment o reaction nyo dun sa previous chapter natin o previous upload natin. Pero tingnan natin kung may habol pa natin yung mga ibang notes nyo pa o ibang mga idea nyo pa. So yun lang naman, at ulit guys ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.